Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Philippine National Police tutulong sa pagbabalik ng kaayusan sa lugar na sinalanta ng Bagyong Basyang. Plano ng Pilipinas na bumili ng F-16 fighter jet mula sa United States, posible pa ring matuloy ayon kay Ambassador Jose Manuel Romualdez. Mga tourist attraction na apektado ng ashfall sa Albay, ligtas pa ring bisitahin ng mga turista sa kabila ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Tiniyak ng Philippine National Police or PNP na aalala ito sa pagbabalik sa normal ng sitwasyon sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Basyang tulad sa Mindanao. Iniutos ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. sa mga Police Regional Office na magpadala ng mga tauhan sa mga LGU na mangangailangan ng tulong. Bukod sa pagbabalik ng kaayusan, inaasahang tutulong ang kapulisan sa road clearing operation sa mga kalsada at tulay na nabarahan sa kasagsagan ng bagyo. Ayon kay Nartates, ito'y para mapabilis ang pagpapadala ng tulong mula sa gobyerno sa mga nasalanta. Nasa 37 kalsada sa Northern Mindanao ang iniulat na sarado sa daloy ng trapiko dahil sa hagupit ni Basyang. 3 kalsada at 2 tulay din sa Caraga Region ang hindi madaanan. Patuloy naman ang pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng masamang panahon dala ng Bagyong Basyang at Shearline. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan sa mga nawalan ng tirahan at kabuhayan kahit humupa na ang masamang panahon. Sa Northern Mindanao, naghanda ang mga tauhan ng DSWD ng lutong almusal at hapunan para sa mahigit 800 evacuee sa South 1A Central School sa Barangay Tubod, Iligan City. Mahigit 101,000 kahon ng family food packs at mahigit 600 kahon ng ready-to-eat food ang naipamahagi sa mga pamilyang apektado ng bagyo sa Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Negros Island Region at Caraga. Inabutan din ng tulong ang mga naapektuhan ng baha dulot ng shearline sa Kabikulan. Posible pa rin para sa Pilipinas na ituloy ang plano nitong bumili ng Lockheed Martin F-16 fighter jet mula sa Estados Unidos bilang bahagi ng modernisasyon ng kakayahang pangdepensa ng bansa. Sa isang press conference, inamin ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, na hindi sapat ang pondo ng Pilipinas para mabili ang pinaplanong 20 fighter jet. Makakatanggap ang Pilipinas ng tinatayang $2.5 billion mula sa US mula sa taong 2026 hanggang 2030. Ito'y matapos aprubahan ng US Senate noong Disyembre ang paglalaan ng bagong bugso ng foreign military financing. Paglilinaw ni Romualdez, nakalaan ng naturang pondo para mapalakas ang kapasidad na pangdepensa ng Pilipinas sa lupa, karagatan at maging sa cyberspace. Gayunpaman, patuloy aniya ang negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at kumpanyang Lockheed Martin para magawa ng paraan na makabili ng eroplanong mula sa kanila. Noong Abril 2025, inaprubahan ng US government ang pagbebenta ng 20 Lockheed Martin F-16 fighter jet mula sa militar sa halagang 5.58 billion pesos. Nauna nang sumulat ang Pilipinas kaugnay ng planong bumili ng eroplano mula sa US pero umatras ng pansamantala ang bansa noong Setyembre dahil sa isyu sa pondo. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Kamalig sa Albay na mananatiling bukas, operational at ligtas puntahan ng publiko ang mga tourist destination sa bayan sa kabila ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa isang phone interview ngayong Martes, sinabi ni Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. na lahat ng atraksyon sa lugar ay nasa labas ng 6-kilometer permanent danger zone. Strikto anyang ipinapatupad ang mga precautionary measures upang masigurado ang kalusugan at kaligtasan ng lahat. Hinihikayat ang lahat na magsuot ng N95, KN95 o surgical mask kapag lalabas o pupunta sa mga lugar na apektado ng ashfall. Pinapayuhan din ng mga turista at residente na limitahan ang paglabas sa tuwing may ashfall upang mapigilan ng exposure dito. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng mga tourism personnel sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Department of Health at sa lokal na pamahalaan pagdating sa pagmomonitor ng sitwasyon. At sa balitang pangkalakalan, mas magandang irigasyon at mas mataas na ani ang inaasahan ng 3 Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa Isabela matapos ang mga itong makatanggap ng tag-iisang 450-watt solar power pump mula sa Department of Agrarian Reform. Nagkakahalaga ng 1.19 million pesos ipinagkaloob ang mga solar pump sa Villanamnama Agriculture Cooperative,
Quirino Isabela Multipurpose Cooperative at Reyna Mercedes Riverside Farmers Agriculture Cooperative. Layunin ng mga solar pump na tulungan magkaroon ng tuloy-tuloy na patubig kahit tagtuyot, mas mababang gastos at mas maraming ani ang mga magsasaka. Nagpapasalamat si Quirino Isabela Multipurpose Cooperative Manager Jerry Reginaldo sa tulong na ibinigay ng pamahalaan. Sana ay patuloy aniya ang gobyerno na magbigay ng makinarya at kagamitan upang mas gumanda pa ang kabuhayan ng mga magsasaka. Samantala, pinag-aaralan ng Power Sector Asset and Liabilities Management Corporation o SALM ang dalawang rehabilitation proposal para sa Agus Pulangi Hydropower Complex o APHC na inaasahang maapurbahan ang isa dito sa 2027. Sinabi ni SALM President Dennis De La Serna na nakatanggap sila ng 3 unsolicited proposals mula sa mga major local firm ngunit na-reject ang isa dito. Hindi niya pinangalanan ang mga proponent maging ang halaga ng mga rehabilitation proposal. Dagdag pa ni De La Serna, patuloy ang pagsusuri at negosasyon ng ahensya sa dalawang proposal. Layunin ng SALM na ibalik ang full capacity ng APHC na nasa 1,000 megawatt. Sa kasalukuyan, nasa 600 hanggang 700 megawatt ang operational dito dahil ang ilan sa 7 run-of-river hydropower facilities ay hindi na gumagana. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.